po sa bawat isa. Yan. So, nandito pa rin po tayo sa sermon series natin na The Generation We Cannot Lose. Ito na po yung week 2. Yan. The Silence That Ends a Nation. Ayan. So, tuloy-tuloy po ito, no? So, hanggang week 13. Para tayong nag-aaral na. Ayan. So, sabi po sa Samuel, sa 1 Samuel 3 verse 1, no? Sa Tagalog, sabi doon, ang salita ng Panginoon ay bihira noong mga araw na yon. No, wala ring hayagang pangitain. So bago po natin magpatuloy, tayo po muna manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, banal na Espiritu, maraming salamat sa mga gagawin mong kamangha-mangha. Panginoong Yesus, lumalapit kami, Panginoon, upang sa gayon na sa mga oras na to, Panginoon, gamitin mo ako, Panginoon, bilang yung kasangkapan, Panginoon, sa mensahe mo. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw rin mangusap, Panginoon, sa bawat isa, sa puso ng bawat nakikinig. Panginoon, alam namin, Panginoon, may gagawin ka, Panginoon, sa bawat isa na ikaw lang, Panginoon, ang magbibigay ng konklusyon, ang magko-conclude, Panginoon, sa mga buhay namin at ikaw rin, Panginoon, magpapaliwanag, magbibigay ng maraming pahiwatig, Panginoon, upang lalo naming maunawaan ang mga sinasabi mo sa mga oras na to. Inaalay namin ang mga oras na to sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, praise God. So, sabi po sa Samuel, no, kaya ang title po ng sermon ngayon ay The Silence That Ends a Nation, no? So, noong mga panahong 'yon, narinig ka dito, Yosh. Yan, noong mga panahong 'yon, no, grabe katahimik yung Diyos, no? So, ah, para malaman natin yung focus natin, ito, sa next slide, no? Ang focus natin ngayon is kapag ang salita ng Diyos ay naging bihira, no? Bihira ng marinig, unting-unting bumabagsak daw ang isang bansa. Ayaw bumaba niyo siya. Yan, unti-unti daw bumabagsak ang isang bansa, no? So makikita natin sa iba't ibang lugar sa mundo, no? Makikita natin kung ano talagang lugar yung merong Diyos, no? Bakit? Kasi kapag may mga sakuna, nakikita natin kung paano magligtas yung Diyos. Yan. So, may isang kwento na mag-asawa sila, mag-asawang pastor. Ang sabi nila, mahilig kami mag-try ng mga pagkain, no? Lalo na pag may mga bagong bukas na restaurant, no? Lalo pag nakikita nila sa vlog, no? And may mga nagre-reviews. Mahilig daw silang mag-try ng mga pagkain, no? Kasi ang unang dahilan mahilig kasi sila magluto. Tapos kapag na-try nila yung pagkain, ita-try nilang iluto, no? Para sa loob ng bahay nila nakakain nila yung mga nagte-trend na mga pagkain na nasa restaurant, di ba? So, magaling yung idea nila doon, no? Pero sa ganong ginagawa nila, paulit-ulit nilang ginagawa, isang araw merong isang sikat na restaurant na gusto nilang kainan. So, hindi nila alam kung paano pumunta doon. Trinay nila i-search sa Google Maps. And then, nung trinay nila i-search sa Google Maps, binigyan sila ng direction. And then, nung nagdadrive na sila, sabi ng Google Map, you have arrived at your destination. Pero pag tingin-tingin nila sa paligid, hindi nila makita yung restaurant. No? Ano kaya nangyari, no? So, ginawa nila, dahil hindi nila makita yung restaurant, sabi, nandito ka na sa destination, pero kahit anong tingin nila sa paligid, hindi nila makita. So, nagtanong sila sa mga tao, at ang sabi ng mga tao, hindi rin namin alam. No? Hanggang yung isang taong na malapit sa kanila, nananahimik, no? So, kakatanong nila, no? Na yung pagkatahimik nung lalaki, yung isang taong yon, hindi niya na mapigilan, no? Yung sinasabi, yung yung gusto niyang sabihin, no? Sabi niya, nandito kasi ang lugar na yan, no? No, nung tinuro ng taong yon yung lugar, no, doon lang nila nalaman na nandun pala yung restaurant, no? Kaya, ibig sabihin lang yan, no? Kung hindi sila nagtanong-tanong, hindi sila nangulit, no? Hindi nila malalaman kung saan yung restaurant na gusto nilang kainin. At, no, kung hindi nagsalita
yung lalaki na yon, no, yung taong yon, malamang paikot-ikot pa rin daw sila doon sa kakahanap, no. So ganyan din nangyari sa Israel noong panahon ni propeta Samuel, no. Sinabi nga, no, sa 1 Samuel 3 verse 1, the word of the Lord was precious in those days and there was no open vision. Pakisabi nga, precious. Yan. So, yung salitang precious, hindi siya character doon sa isang ano, character sa movie o character sa isang content creator, no? Yung salitang precious diyan ay hindi ibig sabihin special, no? Ang salitang precious, ang ibig sabihin diyan ay bihira or rare. Yan. So yung mga kung gusto niyo malaman kung ano yung ibig sabihin ng rare, tingnan niyo yung mga katabi niyo. Yan, na joke lang. Yan, no? Ibig sabihin, no? Tahimik ang Diyos, hindi siya nagsasalita sa kanyang bayan, at ang katahimigang iyon ay hindi rin tanda ng um, kapayapaan, no? Kasi minsan pag tahimik, akala natin payapa o kapayapaan, no? Hindi tanda yun ng kapayapaan, no? Iyon ay babala na, may mali sa kalagayan ng isang bansa o isang lugar, no? So, nung panahon kasi yan, sanay na yung mga tao sa mga religious works. Sabi nyo nga, religious works. No, tanda natin, alam natin, ang religion, no, at ang relationship with God ay malayong malayo, di ba? Magkaiba. So, ibig sabihin, mas nanaig nung time na yan yung religious activities o yung religion kaysa yung relationship nila sa Diyos. So, ano pang nangyari, di ba? Abala ang lahat ng mga pare sa ritual, pero tahimik yung langit. No, ano pang nangyari? Akala nila nasa tamang direksyon sila. Pero ang totoo, naliligaw na sila. So kaya ang tanong ngayon, no? Tanong natin ngayon, bakit napakadelikado o bakit delikado kapag ang kapag tahimik ang Diyos sa isang bansa, no? So unang-una, sige paki-next. Ayan. Ay hindi pa pala. Ayun, nabanggit ko na rin 'yan. Yan. So ang tanong, why is the silence, sige of God so dangerous to a nation, no? Bakit nga ba, no? Kasi number one, it means God's spoken word is rare, no? Nagiging bihira ang salita ng Diyos, no? So ito yung unang panganib kapag, 'di ba, naging bihira yung tinig ni Lord. So sabi nga, 'di ba, the word of the Lord was precious, 'di ba? In those days. So ibig sabihin nito, kagaya ng mga diamante, ginto, 'di ba? So precious, mahirap matagpuan, 'di ba? Hindi dahil ayaw ni Lord, no? Hindi dahil ayaw ni Lord magsalita, no? Kundi tumitigil na kasi yung mga tao sa pakikinig, no? And that's become, no, uh, problema sa buong church community, no? Bakit? Kasi marami nagsasabing hindi na namin napapakinggan ang Diyos, no? Naalala ko tuloy yung nung nakarang kasi inaaral ko yung mga prophets. Hindi ko pa naman tapos. Yung mga modern prophets o kung paano ba nagsasalita ang Diyos. Tapos paano nagkakaroon ng mga prophetic movement. Yung tipong nasa loob sila ng church, tapos yung prophet may mensaheng natanggap mula sa Diyos, tapos sinasabi niya sa congregation, tapos nako-confirm ng congregation na yun talaga ay mensahe ng Diyos kasi nalalaman yung address nila, nalalaman yung mga information nila, no? Hindi dahil meron silang mga spy o kung ano man, no? Ito talaga ay word of knowledge and word of wisdom na galing sa Panginoon. Ibig sabihin, si Lord talaga. Inaaral ko, paano ba yun? Totoo ba yun? Yung nagsasalita mismong Diyos sa mga prophets, sa modern prophets. No? So habang inaaral ko, sabi ko, ang sikreto pala nito, bukod sa prayer mo, sa discipline mo sa prayer mo, ang sikreto pala nito ay listening. No? So importante nakikinig tayo sa Panginoon. No? Kasi nga,
nagmemensahe talaga ang Panginoon. Dati din, mahilig din akong mag-ano, bakit ganun? Ako, simula pinanganak ako, Kristiyano na ako, born again na ako. Pero ang dami sa church, kaka-born again lang, di ba? Nabaptize ng Holy Spirit, tapos, kakabaptize ng ilang weeks pa lang, ilang months pa lang sila, di ba? Tapos, nagkaroon ng vision. Alam niyo yun? Sino nainggit sa mga vision? Vision, di ba? Pag nagulat tayo, uy, may vision daw si ganito. Tapos pinag-usapan niya yung vision. Di ba? Nung panahong ah, puro revival nung 2014, 2015, no? 13, 14, 15. So, puro revival sa church noon. Tapos, ang daming vision. Pero ako, ni minsan di ako makakaanong vision, no? Sabi ko, ano kayong problema, no? So, ibig sabihin, kapain natin, no? Alamin natin kung ano yung problema. Baka kasi, yung pandinig natin hindi talaga nakafocus para kay Lord. Baka kasi nakafocus tayo sa pagdinig sa mundo instead of focusing sa sinasabi ng Diyos. No, kaya ka yung first time ko naka-encounter audible voice of God, I believe, kasi totoong nangyari, no? Nung a day, nakwento ko na to, a day ng yung araw na yon na i-ultrasound si Ten para malaman kung anong gender ni Yosh that time, no? So, ano siya, umaga siya, tapos biglang, nananaginip ako, tapos biglang sa panaginip ko, biglang, black na lang, malapit na ako magising, tapos narinig ko, lalaki. Tapos, pagkasabing lalaki, hanggang pagdilat ko gano'n, narinig ko lalaki. So, sabi ko, ay, hindi na surprise, no? Kasi sinabi ni Lord, lalaki. Pero, ang plot twist, lahat ng mga tao sinasabi, babae yan. Kasi ang ganda daw magbuntis, ganyan-ganyan. So, sobrang dami, puro ganun yung sinasabi. Pero, nung oras na yun, sabi ko, lalaki kaya talaga? No? O baka ano lang, no? Baka guni-guni ko lang yun kasi, o baka panaginip lang talaga na walang ibig sabihin, no? So, that time, nag-ano kasi ako, Lord, lalaki ba o babae talaga, no? That time. So, dahil nag-open yung tenga ko sa Panginoon, sinabi ni Lord, lalaki. And then pagdating namin sa clinic, nung in-ultrasound na, sabi, boy. Yan. Tapos sabi pa nga ni Ted nun, lalaki po talaga. Ngayon, oh, ayan oh, nilapit lalo yung ultrasound. Ayun. So, walang surprise sa clinic na yun eh. Walang gender reveal doon. Yun. So, alam mo na agad, no? So, sabi ko, grabe no, pag binuksan mo yung tenga mo para sa Panginoon, nag-focus ka sa Panginoon, magsasalita at magsasalita si Lord, no? Kaya feeling natin hindi nagsasalita si Lord o napaka-rare ng kanyang tinig kasi nga hindi bukas yung pakikinig natin sa Panginoon. Kaya nung unang panahon, 'di ba, bibihirang-bihira, no, yung Bible, no? Bakit bibihirang-bihira, no? Bago na imbento yung mga printing press, manong-manong sinusulat, no? Sa GC nga namin magkakapatid, merong Bible challenge, Bible writing challenge. Yan. So, susulat from Genesis to Revelation, ganon. Handwritten sa notebook. Yan. Si Pastora Beck, ang dami nang nasulat, no? Tapos sila JJ, baka mga kapatid sumasali na, no? And ang nagpa-contest sa amin si Pastora Deb. Kasi nakita niya daw dun sa Belgium. Basta may museum daw doon. Tapos nakita niya daw yung mga handwritten na Bible. No, talagang sinulat. Kaya naging siya. Ang maganda nga rin practice, no? Ako lang wala. Ang pangit-pangit kasi ng handwriting ko kaya hindi ko magawa. Kaya parang nangihinayang ako pag nagsulat ako. Pero gusto ko rin mag-participate siguro kapag marami akong time kasi aayusin ko yung sulat ko. Yun ba? So, ang ganda, di ba? Pag ganon. Tanda natin dati, ganon din, no? Sinusulat lang mano-mano, bawat kopya. No? Bawal magkamali dahil kada nun, kahit kama, may ibig sabihin, di ba? So, konti lang yung ay paki-next slide nga. Ayan. Konti lang yung merong nun, Bible o copy ng Torah, 'di ba, nung panahon 'yon. At nung mga hindi pa high-tech, 'di ba, konti lang may Bible dahil nga hindi pa ganun kabilis yung pag-imprenta nito, no? So,
ang bukod doon, sa konti lang yung may Bible, marami ring ang hindi marunong magbasa. 'Di ba? Kaya nga importante, no, yung pagme-meditate ng Word of God, no, day and night, lalo nung unang panahon. Bakit? Nung napanood ko isang tawag dito, documentary kung paano ba sinishare ng mga Israelite sa susunod na generation ang mga anak nila yung Word of God, no, paano nila sinishare, binabasa nila, 'di ba, gabi-gabi, day and night, 'di ba? Binabasa nila paulit-ulit. Parang ngayon yung nagiging nila, nagiging pampatulog, no? Yung ang tawag doon, ano, yung bedtime stories, 'di ba? Ayun yung ginagamit nila, no? So paulit-ulit na naririnig nila yung salita ng Diyos para hindi sila makalimot, no? So ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, 'di ba? Imagine nung una, napakahirap magkaroon ng Bible, napaka-excited ng mga tao makabasa ng Word of God, no? Pero pag tinignan natin ngayon, kabaliktaran na yung sitwasyon, no? Bakit baliktad na yung sitwasyon, no? Kasi meron tayong abundance pagdating sa Bible. 'Di ba dati nga sinasabi, kapag wala kang Bible, benta mo yung cellphone mo, bumili kang Bible. Ngayon, sa cellphone mo mismo, pwede ka magbasa ng Bible, 'di ba? Pero yung demand sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng Bible, sobrang baba, no? Ang baba na ng tingin sa Bible. Hindi ni kagaya noon nag-aagawan, no? Kasi nga bibihirang-bibihira. Naalala ko, nagpapa-sponsor pa kami dati, no? Doon sa dumating mga Korean missionaries. Tapos nagpa-sponsor pa kami ng Bible para magkaroon ng Bible yung bawat members, 'di ba? Imagine, ganun ganun kadati. Tapos talagang no, nung nagkaroon ng Bible lahat, 7 chapters a day, 21 chapters a day. Ganun ka addict magbasa ng Bible yung mga tao, no? So, sa panahon kaya ngayon, no? Gaano kaya ka-excited pa rin ang mga tao magbasa ng Bible, 'di ba? So dapat maibalik natin 'yan. Kung di mo kasi sisimulan ngayon, 'di ba? Hindi ka talaga makakatapos ng Bible, no? Kahit sa tingin mo parang di ko kaya, parang sobrang busy. Pero tandaan mo, it's a matter na mag-decide ka na, no? Kasi pag nag-decide ka ngayon, 'di ba? Minsan, yung ko nga, yung 90 days challenge ko nga, sabi ko, pagod na pagod ako ngayon. Parang di ko na kaya magbasa ng Bible. 10 p.m. na. Hindi ko pa natatapos yung commitment that day. Sabi ko, parang sobrang pagod ko na, wag na kaya muna. Parang ganun. Pwede naman ipagpabukas to. Pero hindi, nilalabanan ko. Kahit sobrang antok, sabi ko, ay hindi pwede. Kasi pag na-skip ko to, matitigil to. No? Kaya sabi ko, hindi pwedeng ititigil ko. Kaya gagawa ko ng paraan, no? Para matapos yung commitment that day, no? The same, 'di ba, dapat tayo bilang church, kung gusto natin marinig ang tinig ng Diyos, kung ayaw mong tahimikan ka ng Diyos, magbasa tayo ng Bible. Maging open yung tenga natin. Maging open yung mga mata natin. Maging open yung buhay natin para sa Word of God. Kasi yung Word of God, yun yung tinig ng Diyos, no? At sa tinig ng Diyos, marami tayong maririnig, no? So, tanda natin may may Biblia, may Bible na tayo sa loob ng bahay. I believe, 'di ba? Lahat ng bahay merong Bible. Meron bang bahay na walang Bible? 'Di ba? Parang nagdududa ako kasi sa schools, 'di ba, may nagbibigay ng Bible, tapos yung Bible na 'yon ikinikip lang sa bahay, 'di ba? Kaya hindi ako naniniwalang merong magtatapon ng Bible, no? Kaya ibig sabihin lahat ng bahay merong Bible. Sa cellphone may Bible, no? Sa iba't ibang apps, 'di ba? Napakaraming apps ng Bible, no? Pero mag-ingat lang kayo, may mga apps kasi na halimbawa, nag-audio Bible kayo, laging si last verse ini-skip, no? Mag-ingat kayo sa pag-audio Bible ng mga app kasi yung last verse ng isang chapter ini-skip niya. Next chapter siya agad, no? So dapat kung mag-audio Bible kayo, sabayan niyo ng mata, no? Kasi para kung may ini-skip siya, makikita nyo, no? Pero kung kabisado mo yung Bible, alam mo kung ano yung ini-skip niya. Bakit nawawala yon, di ba? So, yun, ingat din kayo sa mga ganong kasi may mga algorithm yun na
para mag-next siya agad. Kaya lang hindi nila na-fix yung bug kasi yung developer ng app na yon ay hindi naman siya nagbasa ng Bible. Hindi siya nag-testing, 'di ba? Gumawa lang siya ng application. So, yun yung ano nun, no? Kinakailangan silipin, no? Sa YouTube, marami ding Bible, 'di ba? Marami din nag-interpret, nagpapaliwanag, 'di ba? Nag-share, nagtuturo ng Bible, no? So, ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, hindi na problema yung kakulangan ng Bible. Ang problema ay pinapabayaan na natin 'to, 'di ba? Yung kapabayaan natin. Kasi dati grabe yung value ng Bible dahil nga kulang. 'Di ba? Talagang kulang. Hirap na hirap ang mga tao. Pero ngayon, abundance na. Pero ang baba nung value ng Bible. 'Di ba? Bakit? Kasi nga sa family dinner, 'di ba? Ano nangyayari? 'Di ba? Madalas lahat nakatutok, 'di ba, sa kanya-kanyang cellphone, busy sa mga memes, ano pa, 'di ba, sa reels, social media updates. O ano bang updates natin ngayon? Kasi nung nakaraan, 'di ba? Ano bang update natin? O si Reed, meron nakapag-camp na siya gamit yung jeepney niya. Ano pang update? Anong update ngayon sa social media? Kunyari, hindi nila alam mo. Yung yung 100 iPhone 17. Sino yung mga nag-comment doon? Mga tignan natin yung page ng Sugal kung nandoon kayo, no? Baka makita natin yung mga natin doon, mga pangalan ninyo doon, no? So, 'di ba napaka-busy ng mga tao sa kanya-kanyang kanya-kanyang agenda sa buhay, 'di ba? Ang dami-daming binabasa pero yung mga tao scroll ng scroll, pero ano yung scroll na nagbibigay ng buhay? Yun yung salita ng Diyos na dapat doon tayo nakafocus, no? So, sabi nga diyan, access is abundant but attention is absent, no? So, ano ba tayo? Katulad ba tayo ng Israel noon? Marami tayong access sa Word of God pero kulang yung attention natin, no? So, sa mundo natin, no, punong-puno ng information, the problem, no, ang maliligtas lang, no, sa panahon natin ngayon ay lahat ng guided ng Word of God. No? Tandaan natin, kung hindi tayo guided ng Word of God, hindi tayo maliligtas. No? Napakarami ng ng ways ni Lord para mangusap sa atin, para mag-guide tayo ng Word of God. No? So, instead na scroll ka lang ng scroll, di ba? Basahin mo yung totoong scroll, no, ng scripture. No? Naalala ko tuloy nung nung graduation nung 16, yan, nandun sila Hansel. Bumili pa ng flowers si Gerald, nakita namin. Yun, talagang ah, sinabi ba? Yun. So, kita namin, tumawid pa siya. Oh. Talagang ang effort niya. Sabi ko, mahal na mahal ah. Yan. Hindi niya kami nakita kasi nasa sasakyan na kami. Tapos tumawid si Je. Ayan, ay nagkwento eh. No? Tapos ang nangyari? Joke. Hindi, yun. Nung graduation, syempre yung mga graduates, pag nakikita yung mga prof nila, nagpapasalamat, ganun-ganun. Meron pala doon naghahanap sa akin, hinahanap niya ako. Kaya lang sobrang dami talaga, parang may zombie, yung lakad ng mga tao, ganyan, konti-konti lang lakad namin hanggang maka-exit kami. Sobrang talaga, crowded. No? So, kinabukasan ng umaga, may nag-chat sa akin. Sabi, ang sinabi niya, sir, Pastor Maglaya, Sir Maglaya, thank you po dahil binagsak niyo ako. Ayun sabi niya. Tapos hindi daw sarcastic, no? Or sabi niya, thank you kasi binagsak ko siya dahil doon sa pagbagsak ko sa kanya, daw, naging discipline daw siya kay Lord. No? Ibig sabihin, nagbalik loob siya kay Lord. Kaya, lalo akong na-motivate na mambagsak. Hindi, ayun nga, no? Kasi, sabi ko, kasi, tinitignan ko, kasi sabi, kilala kasi ako, syempre, pag kahit nga sa MIT, nagtuturo ako sa masters, sabi nila, ako daw, kapag ako yung naging panel nila, hindi sila kakabahan. Bakit daw? Napaka-considerate ko daw. So,
kasi bilang pastor, alam niyo naman ganyan. Magko-consider at magko-consider ka. Pero may limitasyon 'yun. Hindi porket may consideration ka, i-consider mo na kahit bagsak, no? So sabi ko, tinignan ko yung previous convo namin. Tapos sabi ko, ay, ang ano ko pa nga, ang harsh ko pa nga magsalita. Sabi ko, bagsak ka, wala ka naman pinasa, ganyan-ganyan. Insulto pa nga sa akin yan kasi nag-midterm ka lang at nag-final exam. Ibig sabihin, parang hindi ka pumasok sa klase ko, tapos pinakita mo sa akin, kaya mong ipasa yung exam na kahit wala sa klase ko. Parang ganon. Ganon yung, yung sinabi ko. Parang galit ako that time. Pero ganun pa rin, no? Nangungusap pa rin yung si Lord sa bawat isa, no? Sabi ko nga, doon ko nasasabi na, ibig sabihin, kahit sa ganung paraan, nang bagsak ako, nakapag-minister pa rin. Di ba? Kasi nga, nakapagbalik loob sa Panginoon yung isang taong binagsak ko. Nagkaroon siyang discipline, nagbalik siya sa Panginoon. Tapos tinignan ko yung profile niya. May mga picture siya, wala siyang musician pala siya ng church. Talagang ang gaganda ng mga sinasabi niya tungkol dun sa sa Panginoon. Kaya sabi ko, ano pala yun, no? May impact at may impact pa rin pala yun. No, hindi porket parang ang pangit na nangyari, 'di ba? Eh ano na siya, ending na, no? Kaya kahapon sabi niya nung hinahanap po kita kahapon kaya lang po sobrang daming tao. Gusto ko po sana magpasalamat ng personal sa inyo. Sabi, sobrang dami po kasing tao kaya hindi na po kita nahanap. Ayun. So, ibig sabihin, 'di ba? Kahit saan tayo, nasa ang field tayo, nasang lugar tayo, hindi lang tayo dito sa church nagmi-minister, no? Si Lord, kumikilos siya mysterious ways, di ba? Hindi mo akalain na dahil lang doon sa pagbagsak ko sa kanya, merong magbabalik loob sa Panginoon. Ano yun? Di ba? Kaya, maging din tayo, maging Bible din tayo sa mga tao, di ba? Tayo rin ay magpagamit bilang tinig ng Diyos. So, ang tanong, ikaw ba, di ba, ay yung salita ba ng Diyos ay ginagawa mong ilawan, di ba, ng iyong mga paa, di ba? Thy word, di ba? Ano yung sinasabi sa Psalms 119, di ba? Ano yung sinasabi doon? Yung word of God, di ba, ay nagiging ilawan ng ating buhay, di ba? Nagiging yung nagiging guide natin, no? So tayo ba ay magpapagabay sa Diyos, di ba? Ilawan ng ating mga paa at liwanag sa ating landas, no? So gaano ba kalagang salita ng Diyos, di ba, para sa iyo, no? So kung ikaw itatanungin, di ba? Tinuturing mo bang kayamanan yung salita ng Diyos? Di ba? O isa lang librong nakatambak, di ba? Yung Bible natin ba inaalikabok na? O pwede kang mag-excuse na sabihin mo, kasi yung Bible ko nasa app, di ba? So, doon ako nagbabasa. Kaya hindi inaalikabok yon. Punas ka ng punas ang phone mo, no? So, pero ang tanong talaga doon, binabasa mo ba talaga yan, no? Nagme-meditate ka ba dyan day and night, no? So, kung pakiramdam mo, tahimik ang Diyos, baka ang dahilan dyan ay sarado yung Bible mo, no? So, tignan mo yung Bible mo na nag-aalikabok at nakalagay na doon read me. 'Di ba makakasulat ka na doon ng read me. Ayan. So, ikalawa, no, nauuwi, 'di ba, sa spiritual na pagtulog yung isang religion, no. It leads to the slumber of religion, no. So, sa pagkapatuloy natin ng talata, 'di ba? There was no open vision. Ayan. So, ibig sabihin, wala nang malinaw na direksyon, 'di ba, mula sa Diyos. Wala nang prophetic guidance, 'di ba? So kaya nga no, minsan naisip ko, ang saya naman ng mga church na meron sila mga modern prophets na naririnig talaga nila yung mensahe ng Panginoon, 'di ba? Actual, walang ispay-ispay, 'di ba? Hindi dinadaya, no? Kasi talagang nangungusap yung Panginoon, no? Through that, no? Naalala ko si Benny Hinn ata no, tapos nag-invite siya ng isang prophet. Tapos inano niya, nagpa-prophesy yung isang prophet dun sa isang congregation. Tapos biglang na-stop yung message. Tapos tinuloy ni Benny Hinn yung
yung prophecy. No, ibig sabihin, nagkasabay sila ibig sabihin, yung tinig ng Diyos, nagkasabay dun kasi, ano sila tawag ito, pinapakinggan talaga nila yung tinig ng Diyos. Kaya, nagulat ako nung habang pinapanood, nag-stop yung isang prophet, tapos tinuloy ni Benny yung prophecy. No? Tapos, kina-confirm yung receiver nung prophecy. No, sabi ko, ay, ang galing talaga ni Lord, no? Talagang, hindi mo pwedeng sabihin, scripted o tawag doon, meron silang tawag doon, method na ginagawa. Kasi nga, talagang kung paano dineliver yung word of God, yung sinasabi ni Lord, nagkatugma. Kaya parang sa part ko, sabi ko, ang galing naman, ang galing naman nangyari kasi kahit na natigil yung isang prophet na magsalita, natuloy sa buhay naman ni Benny. Kaya sabi ko, parang doon ako nagsimula rin sa mga hunger, no, sa kapag gusto natin talaga mapakinggan yung um, word of God o yung mensahe ni Lord, kailangan talaga bukas yung ating mga tenga, no? So, pag-aaralan din natin yan sa School of Revival. Ayoko nang i-preempt, no? Yan. So, meron tayong parang week 6 ata yun. Okay. So, nung time na yon, di ba, wala nang malinaw na direction mula sa Diyos, wala nang prophetic guidance, natutulog na yung religion, no? Bakit? Bakit sinasabing natutulog yung religion, no? Si Eli, di ba, yung high priest, di ba, matanda na, tapos naging spiritually blinded, no? Bakit nasabing blinded? Kasi yung mga anak niya na dapat sana leader ng bansa nila, leader ng bayan, ay naging wicked, di ba? Naging masasama at naging corrupt. So, kahit ganon, patuloy pa rin yung mga religious activities nila. Pero, wala ng puso yung tao para sa Diyos. Di ba? And the same way, makikita natin sa mga churches, no, sa around the world, maraming ganito naging traditional na lang yung na-attend ng church, di ba? Come and go. Parang ganun lang. Parang sa ating kasi parang hindi sa ating sapat yung ganun eh. Yung papunta ka lang ng church tapos labas ka na, no? Meron tayong nagpapagamit tayo sa Panginoon, nagmi-minister tayo. Imagine, maraming religion, no? Maraming churches, ganun na lang, no? Come and go na lang, no? So, the same way na nangyari nung panahon ni Eli, no? So, bihira na magsalita tuloy si Lord kasi nga, ganun yung mga nangyayari. Ayun. So, ganun yung mga, nagkaroon na lang ng religion instead na magkaroon ng relasyon sa Diyos. So, parang na lang naging yung mga mga gawain sa Panginoon that time, parang naging kotse, di ba? Naging sasakyan na sobrang ganda, di ba? Sa panlabas, no? Makintab yung labas, pero baka nakagarahe na lang o hindi na umaandar, no? So patay yung makina, no? So hindi ba ganito rin nangyayari sa maraming simbahan ngayon? Puro na lang din, busy tayo sa mga programs, busy sa concert, busy sa mga seminars, sa mga conference, at busy din sa iba't ibang activities. Pero ano nangyayari? Kulang sa direction ni Lord, no? Kulang sa direction ng Diyos. Ayan. So kapag hindi na nagsasalita ang Diyos, di ba? So anong meron, no? So ang nagpapatakbo sa atin ay sa mga gawain ng simbahan, kung hindi nagsasalita si Lord, kung walang direction ni Lord, yung prayer natin ay nagiging routine na lang. Alam niyo yung routine, yung paulit-ulit na lang na ganun at ganun na lang, may opening, may closing, may ganun. So, yung mga worship, yung mga praise and worship nagiging concert na lang o nagiging entertainment. Diba? Instead na tunay na pagsamba sa Diyos. Yung mga ministry na nagiging nakakapagod. Bakit? Anong ginagawa? No, bakit nakakapagod? Kasi nagiging performance na lang. No, hindi na siya ginagawa para sa Diyos, no? Kaya dapat, no, nakikinig tayo sa salita ng Diyos kasi kapag hindi ang salita ng Diyos ang nagpapatakbo sa atin, yung prayer,
nagiging routine. Ano pa, 'di ba? Yung worship nagiging entertainment at yung mga ministry nagiging performance kaya nakakapagod, no? So ang religion, 'di ba, na natutulog ay hindi nagbabago ng buhay, no? Hindi hindi makakapagbago ng buhay, no? It doesn't transform lives, it just maintain yung appearance. Ang ganda, 'di ba, ng bahay-sambahan. Pero pag tinignan mo, nakakapag-transform ba ito? Kaya nga sabi sa James 1 verse 27, pure religion and undefiled before God is to visit the fatherless and the widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Diba? Napakalaki ng pagkakaiba. Kaya pag tinatawag tayo ni Lord na bumalik sa salita niya, 'di ba? Eh dapat bumalik talaga tayo dahil ang salita ng Diyos ay parang diamanteng nakabaon, 'di ba? Ano yung diamanteng nakabaon, 'di ba? Sa ilalim ng lupa, 'di ba? Kailangan mong anong ginagawa, 'di ba? Anong nangyayari kapag may diamante? No, na-detect may diamante dito. Anong ginagawa? Hinuhukay, 'di ba? Hinahanap, pinaghihirapan, no? Pero kapag nakita mo, 'di ba, kung gaano kahalaga 'yon, 'di ba? Yung diamanteng 'yon, yung value niya, no? Eh talagang kaya mong baliktarin yung buong mundo para doon makuha lang 'yon, no? So, ganun din dapat yung word of God, 'di ba? Pinaghihirapan natin, pinagmamalasakitan dahil alam natin yung value ng word of God, yung salita ng Diyos, 'di ba? So, maaring malakas yung ingay sa mundo. Na makikita natin, sobrang ingay ng mundo, ang lakas ng mga pagpapatugtog nila, ang lakas ng mga impluwensya ng mundo, 'di ba? Makikita natin 'yan. Pero tandaan natin, 'di ba? Ang tinig ng Diyos ay patuloy pa rin tumatawag sa mga taong handang makinig. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na bang makinig? So, ang tanong, gaano ka nakatagal na natutulog spiritually, 'di ba? So baka pumapasok ka sa church pero wala ka ng excitement sa presensya ng Diyos, 'di ba? So dapat hindi tayo ganoon, no? Baka ginagawa mo na lang ang ministry mo dahil nakasanayan mo na lang. Dapat hindi tayo ganoon, 'di ba? Gusto ni Lord na magising tayo. Magising na tayo sa ganoon, no? Kasi makikita natin na ang mga palatandaan, 'di ba, ng panahon na malapit na dumating si Jesus, ang Panginoon, 'di ba? Makikita na natin lahat-lahat ng mga palatandaan, 'di ba? Ang dami-dami ng binibigay ni Lord. Makikita natin at makikita, 'di ba? So, yung mundo powers na ng powers, yung generation, 'di ba? Kaya nga hangga't maaari, 'di ba? Makatulong tayo sa paggamot pa ng mga next generation. Kasi makita natin, yung mga palatandaan na yan, eh nandyan na. Di ba? Yung mga tao, mahilig na sa pagkain, mahilig na sa pag-inom. Akala natin yung pag-inom, alak lang yon, no? Hindi, no? Pati lahat ng klase ng inumin, available na lang, di ba? So, available and affordable. Sobrang dami, di ba? Tapos yung mga pagkain, nag-uso na yung mga unli-unli, di ba? So, ayun yung sinasabi sa Word of God, 'di ba, sa mga huling araw, ganyan, eating and drinking, no? At marami pang iba, nakikita na natin, 'di ba? Yung mga symbols na para sa Diyos o mga pangitain ng Diyos, nagpapalit na yung mundo ng ibig sabihin ng meaning, no? No, napakarami ng ah, mga palatandaan na makikita natin, 'di ba? Sobrang makikita na natin na ano, grabe yung boldness ng mundo, 'di ba? Sa pagdating sa paggawa ng kasamaan. So dapat very bold din tayo kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Hindi tayo natutulog, no? So, yung pananampalatayang yung kalahati ay tulog, hindi makakapagligtas ng isang bansa. 'Di ba? Kahit kalahating tulog lang naman eh, 'di ba? So tandaan natin, kailangan magising tayo, 'di ba? At marinig natin yung tinig ng Diyos. Kasi gaano katagal ka pa bang matutulog, 'di ba? So ano pang
kailangan nating gawin, di ba? Para gisingin ka o gumising tayo. Si Jesus, palapit na ng palapit yung pagdating niya, di ba? Maranatha, di ba? Jesus is coming again, di ba? So, hindi tayo pwedeng patulog-tulog kasi nga dapat maging maging kasama tayo sa movement kung saan gigisingin din natin yung mga kapwa Kristiyano natin para makinig ng salita ng Diyos at para sabay-sabay tayong mangangaral ng salita ng Diyos. Ipapangaral natin kung ano yung sinasabi ni Lord sa buhay natin, di ba? So, lalo sa bansang Pilipinas, di ba? Ang daming pagtatalong nangyayari, di ba? Meron talaga akong na burden talaga ako kasi yung maraming sa government official natin, mga naka-front, mga Christian, di ba? But then, hindi mo alam kung nagpe-perform lang, di ba? Nagpapakita lang ng Kristiyano dahil sa boto or kung ano. Parang ganon. Parang nakaka nakakataas balahibo na maraming maraming sanang way para masyaran ng gospel ang buong Pilipinas. Kaya lang, marami ding Kristiyanong nakakatisod na nasa higher position ng government. Di ba? Kaya ipag-pray natin na magising din sila at magpagamit ang bawat isa na maggising. Di ba? Hindi lang sa atin dito sa loob ng church, kundi sa labas, di ba? At sa buong bansa, di ba? At kung tayo ay gagamitin ni Lord, 'di ba, sa mas malawak pa sa international, magpagamit talaga tayo, no? Kaya it's time to wake up. Ikatlo, nagdudulot ito, 'di ba, ng pagkahiwalay sa tunay na relasyon natin sa Panginoon. It causes separation from relationship sa ating Diyos, no? So ito yung pinakamapanganib na bunga ng katahimikan ng Diyos. Pag tinahimikan tayo ni Lord, syempre mawawalan tayo ng relasyon sa Kanya, no? So, lumalayo tayo sa Diyos, no? So, sabi nga, 'di ba? The lamp of God went out in the temple of the Lord, no? So, yung ilawan na 'yon kasi ayun yung simbolo ng presensya ng Diyos. So, kapag nawala 'yon, 'di ba? Ibig sabihin, yung nararamdaman mo na kasama mong Diyos, nawawala na. No? Kaya dapat hindi tayo naging kasangkapan para manahimik yung Diyos, di ba? O tahimikan ng Diyos. Dapat lagi din tayong nakikinig, di ba? Lagi tayong gising. Kaya nakakatuwa yung ako'y gising, hindi tulog, nakikinig pa. Sabihin nyo nga, ako'y gising, hindi tulog, nakikinig pa. No? So, ibig sabihin, importante pala talaga yun, no? Kala ko narinig ko lang yun sa mga Robber Scout, mga scouting, ganun. Pero sabi ko, importante pala yun na dapat bilang Kristiyano, di ba? Yung sinasabi sa Boy Scout, laging handa. Dapat lagi din tayong handa sa pagdating ng Panginoon. Lagi tayong handa sa, pagbabahagi ng salita ng Diyos, di ba? Tapos, lagi tayong gising, hindi tulog at nakikinig pa, di ba, sa tinig ng Panginoon. Kasi nga, unti-unting namamatay daw yung ilawan, di ba? So, yung symbol, ibig sabihin, dahan-dahan nababawasan kapag pinabayaan nating tahimikan tayo ng Diyos. So, imagine, nasa bahay na ng Diyos yung mga tao nung time na yon, pero wala sila sa puso ng Diyos. Bakit? Ano bang nangyari, 'di ba? Kapag nagiging traditional lang yung relationship with God, naging traditional lang, ibig sabihin nagiging religion, anong nangyayari, no? Parang magkakasama sa isang bahay, yung mga, alam mo, buong family magkakasama sa isang bahay. Pero ano nangyayari? Hindi naman nag-uusap-usap, 'di ba? Naging common na lang 'yan even sa panahon natin ngayon sa mga pamilya. Magkakasama sa isang bahay pero wala nang pag-uusap na nangyayari, no? The same way, ganito yung nangyari, 'di ba? Kapag yung tradisyon ang pumalit sa tunay na relasyon sa Diyos, no? Magkakalapit yung katawan pero napakalayo ng puso. 'Di ba nga, binanggit ko nga kasi nabasa ko lang din 'yun eh. Binabanggit ko lagi sa preaching noon na bakit daw nagsisigawan ang tao
kapag mag-aaway, kahit magkalapit lang sila. Kasi magkalapit yung katawan, pero magkalayo yung puso. 'Di ba? Kasi galit sila sa isa't isa. Iyan din yung nangyari sa Israel, 'di ba? Sa totoo lang, iyan din yung nangyayari din sa napakaraming Kristiyano ngayon, no? Tignan natin yung anak ni Eli, 'di ba? Ni Eli, no? So nasa templo sila araw-araw, pero ano nangyari? Namuhay sila sa kasalanan, 'di ba? High priest yung tatay nila, pero hindi niya kayang ituwid si Eli, 'di ba? Hindi niya kayang ituwid yung mga anak niya. Hindi niya kayang ituwid yung kasamaan. So, kaya nangyari, naging tahimik na lang si Lord, 'di ba? Yung katahimikan ni Lord, naging reflection yan din ng katahimikan nung leader, no, si Eli, no? So, pag tumahimik ang leader, nagdo-domino effect yan, no? So, napapabayaan na yung church, tatahimik na rin si Lord, no? So, tandaan natin, no, ayan yung tunay na panganib, no, kapag nanahimik, di ba? Yung katahimikan kasi ni Lord, reflection niya ng ah, katahimikan ng leader, no? So ano nangyayari? May simbahan pero wala si Kristo. May mga sermon pero walang banal na espiritu. May worship pero wala ng tunay na paghanga sa Diyos. Yung isang sikat na church, over that time 16,000 yung members, 'di ba? Apat na service kada araw, no? Pero anong sabi nung isa doon, no? Asawa ng preacher, sabi, yung praise and worship para sa atin 'yun, sabi niya. 'Di ba? Grabe, 'di ba? Imbis na para pagsamba sa Diyos, sinasabi niya para sa atin daw 'yon. No, para kung ano man maging maganda daw yung pakiramdam natin, no? So, ganun yung sinasabi na, 'di ba? Nasira na yung talagang forma na para sa Diyos. Kaya, 'di ba, kapag tumahimik ang salita ng Diyos, nasisira yung ating relasyon sa Kanya. 'Di ba? Nawawasak na 'yon, no? At kapag nasira ang relasyon natin sa Diyos, ano nangyayari? Unti-unting bumabagsak yung isang bansa. 'Di ba? Nagsimula lang sa 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 atin lang, 'di ba? Kaya tanungin mo 'yung sarili mo, 'di ba? Yung relasyon mo ba sa Diyos ay religion lang, 'di ba? O tunay ba siyang nakakausap mo araw-araw, 'di ba? Nakikinig ka pa ba sa kanya, 'di ba? O malapit ka lang, lumalapit ka lang sa Panginoon kasi may kailangan ka. O malapit ka lang physically sa Panginoon, pero malayo yung puso mo. Ibig sabihin, nandito ka lang sa church, pero malayo yung puso mo sa Lord, sa Panginoon, 'di ba? Kaya mga kapatid, 'di ba? Ang katahimikan ng Diyos nung panahon ng Israel ay malakas na warning para sa atin, no? Ngayon, no, kapag pinabayaan natin yung salita niya, anong mangyayari? Mawawalan tayo ng direksyon. Hindi lang tayo yung mawawalan. Buong bansa mawawalan ng direksyon, 'di ba? Matutulog yung mga churches, 'di ba? Lalamig yung relasyon natin sa Diyos, 'di ba? Ano pa? Mawawalan ng pag-asa, 'di ba? Ang dami everyday, 'di ba? Yung mga kwento nga dun sa graduation eh. Ang daming nawalan ng pag-asa, no? Imagine kapag dito sa university natin dito sa Muntinlupa, 'di ba? From admission to graduation. Pero from admission, ang dami nanghihingi ng reconsideration na makapasok sila, 'di ba? Tapos parang mawawala na silang pag-asa pag nababasa niyo yung Facebook group nung PL Mund, no? Parang mawala na silang pag-asa. Pero kahapon, 'di ba? May mga nag-email kasi mga nagkaroon sila ng pag-asa, 'di ba? So, the same way, paano na lang, no? Kung yung mga ilang taong yon na nawawalan ng pag-asa, hindi pa na-share ng Word of God. 'Di ba? Dahil sa ating katahimikan. At sabi nga, 'di ba, kapag tumahimik tayo, tatahimikan din tayo ng Panginoon. Kaya kailangan maingay na maingay tayo sa pagkilos natin sa Panginoon. Pero wag tayong mawalan ng pag-asa kasi nga, hindi diyan nagtatapos, no? Merong magandang balita. Pwedeng matapos yung katahimikan ni Lord, no? Mangyayari ito kapag nagkaroon muli tayo ng matinding hunger and thirst,
'di ba? Yung mga tao nagkaroon ng hunger and thirst sa salita ng Diyos, no? Marami tayong nakikita, no, sa mga mga pangitain ng Diyos sa bansang Pilipinas na kailangan talaga magbalik ng mga Pilipino sa salita ng Diyos. At very effective naman kasi nga marami talagang bumabalik, no? At 'di ba, hindi lang tayo, no, kundi maraming Christian community marami na ring gustong bumalik sa campus ministry at nagpe-petition na ibalik, 'di ba, ang mga word of God, ang pag-share ng word of God sa mga campuses. Yan. So ano pa? Hinahanap natin yung kasulatan na parang isang kayamanan, 'di ba? Talagang we seek the word of God. Dapat ganun ang gagawin natin, no? Kasi nga parang ano lang parang dahil available na lahat ng materials online sa mga smartphone natin, sa mga printable materials, 'di ba, sa mga pina-publish, parang nawawalan na siya ng halaga, no? Pero we need to seek pa rin the Word of God. No parang na first time ka nagkaroon ng Bible, nung first time ka nagkaroon ng relasyon sa Kanya, yung tinanggap mo siya, di ba? Tapos, ano pa, magising tayo mula sa ating spiritual na pagkakatulog. Yan, ayan. Ano pa? Bumalik tayo sa tunay na relasyon sa Diyos. At kapag ginawa natin yung mga yan, magsasalita muli si Lord sa buhay natin. Magsasalita muli si Lord sa buong bansa. Nung ika-18 siglo, no, si John Wesley, no, kilala niyo na si John Wesley, no? Siya ay isang preacher, no? Ano nangyari? Sabi niya, preacher siya pero inamin niyang pakiramdam niya walang laman yung puso niya at malayo siya sa Diyos. So imagine, dalawa na sila dito. Ayan. Ayan, naglilingkod siya sa Diyos, di ba? Pero spiritually si John Wesley ay tulog, di ba? Kaya nung ano daw May 24, 1738, dumalo siya sa isang maliit na Bible study sa London. Tapos habang binabasa niya yung komentaryo ni Martin Luther, tungkol sa Romans, ano nangyari? No, sinabi ni Wesley, my heart was strangely warm. So ano ibig sabihin? Sa mga sandaling yon, nagising ang kanyang puso. Natauhan siya, di ba? So, nabalik sa kanya yung relasyon niya sa Diyos, nabalik yung revival, di ba? Sa buhay niya, na-revive siya, no? At yung revival na nagsimula sa iisang tao, 'di ba? Kumalat sa England, sa buong England at sa buong Amerika, no? At maraming buhay yung nagbago. Maraming community nagbalik sa Diyos at maraming tao ang naligtas. Kaya 'wag mong sisinuhin kung sino ka, 'di ba? 'Wag mong sisinuhin na simpleng mamamayan lang ako, no? Hindi mo makilala, 'di ba? Yung sarili mo. Naalala ko isang minister, hindi ko maalala yung pangalan nila. Tapos, siya ay nag-minister sa isang tao. At yung pinag-minister niya isang tao, billions yung dinala sa Panginoon. Millions and billions yung nadala sa Panginoon. Kaya imagine, kahit isa lang madala mo, di ba, sa Panginoon, hindi mo alam kung sino yan. Kaya wag natin sisinuhin kung sino ka o kung sino yung mga dinadala natin o pinag-ministeran sa Panginoon. Kasi balang araw, hindi mo alam na yan pala yung babasag sa katahimikan ng Diyos sa buhay natin. Yan pala yung babasag, 'di ba, ng katahimikan ng Diyos sa buhay ng isang tao, 'di ba? Maaring yung pagkabasag ng isang tao sa katahimikan ng Diyos yung maaring umalingaw ngayon hanggang sa susunod na generation. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, ikaw ba ang magiging taong sisira o babasag sa katahimikan? Sa bahay mo, sa tahanan, sa trabaho, sa simbahan, sa buong generation, di ba? So, pahahalagan mo ba muli yung salita ng Diyos? Gigising ba? Gigising ba ang iyong pananampalataya? O gising na ba ang iyong pananampalataya? Ibabalik mo ba yung relationship mo sa Panginoon? Dahil kapag
yung katahimikan, 'di ba, ay sumisira sa isang bansa, no? Nagsisimula rin yung katahimikan sa puso, yung katahimikan ng buong bansa, 'di ba? Pag tumahimik ang Lord sa buong bansa, 'di ba? Ang dahilan niyan dahil merong pusong tumahimik. At ang revival sa isang bansa, 'di ba? Ang revival sa isang bansa ay nagsisimula sa revival ng iisang puso. Maaaring puso mo 'yan. Kaya ang puso mo ba, handa bang umarap sa Panginoon na magsasabi, Lord, this time, magpapagamit ako. 'Di ba? Akala mo kasi wala kang impact, 'di ba? Pero tandaan natin, tayong lahat ay ginagamit ng Diyos. Kaya wag mong sisinuhin kung sino ka. Kasi hindi mo alam, balang araw, 'di ba? Gagamitin ka ng Panginoon sa mas malawak na gawain. No, gagamitin ka ng Panginoon sa hindi mo inaasahang kaparaanan. Kaya wag mong sasabihin, sino lang ba ako, 'di ba? Kasi ang tinitingnan ni Lord, tandaan natin, hindi yung present situation mo na ikaw ay broken, parang durog ka, no? Parang wala kang pag-asa. Ang tinitingnan ni Lord, yung future potential mo na someday, 'di ba? May gagawing kamangha-mangha at kahanga-hanga ang Diyos sa buhay mo. Ang pangalan na to ay spiritual and can only be understood and fully enjoyed by God's children. Kung nais mong pagpalain sa pangalan na to, kailangan mo munang ialay ang iyong buhay sa Panginoong Kristo. Upang lubusang makinabang sa pangalan na to, dapat mong tanggapin ang Panginoong Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng panalangin ito. Lord Jesus, I come before you today with a broken and contrite heart, full of repentance. Please forgive me for all my sins. Today I surrender my life to you. I believe that Jesus is Lord, and I confess it with my mouth. Jesus, come into my life, into my heart, and save my soul for eternal destruction. In Jesus' name, amen.